Peachy ang katanungan na ito. Babasahin ko sa'yo, Ate Peachy. Ito ay galing kay Reggie Bunuan. Oh, Hi, ang sabi niya. Reggie. I miss you. Yes. Hi, Peach. Magandang hapon at kumusta? Sa local at foreign singers, sino ang gustong-gusto mong gayahin at sino ang pinakaayaw mo namang gayahin? Sa mga... Natatawa na si Kuya Bong. No spoilers, no spoilers. Gusto ko siyempre gayahin si, Sabrina Carpenter. Ah. At saka siya. Sino? Sabrina, yung espresso. Yung bagong, oo. Please naman. please, yun. Yung ayaw na ayaw ko, siyempre yung mga sobrang mataas na kanta, yung You Make Me Feel. Aretha Franklin. Oo, You Make Me Feel Like Natural Woman. Kasi ang hirap nun eh. Makapal yung boses. Para ba yung kanta nun? Ano ba yung sample? You make me feel like a natural... Ay, Galing ah. di ba kanina? Already you make me feel like a natural woman. Parang nag-ABCD lang si Ate Peachy doon. O, di ba? Sabi din na ano na. Kasi inaral ko yun sa UP. Hindi, totoo. Hindi ko talaga hanggang ngayon, hindi ko siya... Hindi madali yung mga notes. Correct, oo. Kasi makapal ang boses ni Aretha. Hindi, tsaka siguro talagang basta hindi ko talaga, ha? Franklin Tirlon mo. Hindi singer yun. Hindi singer yun. Ayan kuya. siya yung mga ganung klaseng kanta. Ano ba yun? Jazz ba yun? Parang R&B nga yun eh, na parang yung mga black talaga na power belter. Oo. Pero, yun, mahirap talaga yun. Yun. So yun ang ayaw at gusto ni Ate Peachy. Sabrina Carpenter at si Aretha Franklin. Sa local naman, Ate Peachy. Siguro ayaw kong makakuha ng lalaki. Kasi siyempre, ang hirap gayahin yung boses. So, ayaw mo yun? Boses lalaki ka nga, sample lang. Hello. Ay! How are you? Grabe, sample pa lang yan ng mga gagawin ni Ate Sorry, Peachy. guys. Pag naparoon nyo talaga sa Sabado, nako, mababaliw talaga kayo sa mga pinaggagawa ni Ate Peachy. Maraming salamat, Ate Peachy. At maraming salamat. Yan, serious ako dyan. Serious ka? Oo, talagang nakikipag-compete talaga ako. Wow! Hindi ako nagsasalita. Pero di ba may sinabi ka sa akin nung isang beses, ang sabi mo, ang title naman ng show, Your Face Sounds Familiar, so hindi mo kailangan maging kaboses. Di ba Yun ang sabi mo? sabi sa akin, kaya nga nag-audition ako eh. Pero hindi pala taga Your Face yung nagsabi. Taga Sino iba, nagsabi? taga Showtime. Thank Kaya you so pala, much. hindi siya sure. Thank you so much, Ate Show. Peachy. At Oo, thank you kaya- so much din kay Reggie Bonoan para sa iyong katanungan. Thank At you. eto, si Mr. Alan Sangkon, meron din siyang katanungan na siya mismo magtatanong. Hello po. Hello po. Congratulations to everyone. Actually, itong Your Face Sounds Familiar, isa sa mga paborito kong mga contest ng ABS. Parehas po tayo. Yeah. Kasi parang yung transformation, inaabangan lahat ng tao, di ba? So, curious din ako dun sa dalawang host. Sabi nga, brand new host. Kasi parang, ito yung first time na mag-host kayo ng Your Face Sounds Familiar. Of course, hindi naman na bago dahil magkasama kayo sa Showtime, di ba? Pero, tulad ng tanong kay Peachy, tanong pa rin kayo kasi excited din kami dun sa transformation yung dalawa eh, di ba? Of course, makikita rin namin kayo magta-transform. Sino naman yung mga gusto nyo at ayaw nyong gayahin kung bibigyan kayo ng chance to choose? Thank you, Sir Alan. Actually, sila lang po yung brand new. Second hand lang po kami dalawa. Sa Arangke lang ako nakuha. Sa akin, siguro mahirap pag yung mga classical, mga Pavarotti, yan medyo mahirap yan kasi kailangan gifted yung mga ganung boses eh. So, feeling ko hindi bagay sa akin. Siguro mga mga air supply, mga ganyan. Kaya pwede natin paglaruan sa akin. Sa'yo? Ako naman, hello po sa ating mga press people na nandito ngayon. Ako sa gusto kong gayahin, siguro si Neo. Neo Mula. Ninyo yun! Neo ba yun? Sorry. Ninyo yun!
Siguro, Sir Gary V. Baka pwede kong gayahin, Sir Gary. Pwede. Sa local. Gary V, Gary Bong. Gary V. Oo. Tapos sa local, na ayokong gayahin. Oo, ayaw mo gayahin. Si Rupa May. Ayoko gayahin. Kasi bakit ayaw Ang mo? hirap gayahin ni Rupa May. Oo. Siya lang ang may kaya niyan. Kung baga yung energy, yung go, hindi talaga kaya. Kaya, kung mare, yun ang gusto kong iwasan. Napapagawa sa akin, yung Rupa May. Yun po. Comment naman ni Rupa May. Comment naman ni Rupa May doon, ayaw ka daw gayahin din po. Ayoko rin naman sa kanya. Ayaw na nila ko? Ayaw na nila ko? Bawian lang, bawian. Pero kasi Kasi best friend ko, tumatang pa kami na batch kami nitong tatlo eh. Yeah. Mula dancer pa lang sa ano. Di mo alam, sinabi lang namin sa iyo eh. Huwag mo na sabihin sa kanila. Hindi, mga bata pa kami noon. Mga 90s, no? 90s. Oo, magkasama na kami. So, ang comment ko lang, pag-favorite niya akong asyarin. Oo. Kaya, okay na yun. Asyarin mo na lang, huwag ka nang muna akong gayahin. So, para Then, nakikita. so kaya po brand new kasi ngayon lang kami po nagsama ni Bo. Parang ngayon lang tayo nagsama. Nag-guest na ako sa The Another's. Parang ganun, Nag-guest nag-guest TV lang. show Puro outside Kaya show. sobrang saya po namin kasi ang kulit-kulit namin. Kaya sobrang happy po yung show. Abangan niyo po si Rupa May. Show niya to. So, we're so excited for that. Salamat po. Yung second question ko for Jason D. Yan. Isa sa mga birit ng ano din tayo ng ASAP, di ba? So excited din kami makita yung transformation mo, di ba? Especially parang yung fashionista, di ba? Kung sino naman din yung ano, yung gusto at ayaw mong gawin or i-transform dito sa show. Siguro Sir Alan sa gusto, idol ko po kasi talaga si Stevie Wonder. Siguro baka Stevie Wonder or si Freddie Mercury na Queen. Parang gusto ko rin siyang ganyan. Yung ayaw baka si Sir Gary or si Sir Ogie kasi judge sila eh. So kung magkamali ako at hindi maganda yung performance ko baka mababanas ko yung ibigay sa akin. So sila na lang. Okay, thank you. Thank you po, Sir Congratulations, Alan. everyone. Thank you so much, Mr. Alan Sancon, mula sa Stars Photo. At eto pa, siya mismo ang magtatanong mula sa Kapatid Insider, Mr. Carl Jun Canonoy. Hello po, magandang hapon. Ayan. Woo! Good afternoon sa inyo lahat. And first of all, congratulations sa pagbabalik ng Your Face Sounds Familiar. Ilang taon na rin, no? For Bong and Jong, may pressure pa para sa inyo na mapantayan or di kaya mahigatan yung naging success ng Your Face Sounds Familiar under Billy and Luis? Opo, kasi napakahusay ni Luis at ni Billy mag-host talaga. Wala kaming, talagang saludo kami sa dalawa. Kaya nga, kinuha kaming dalawa para katumbas na isa nila. Opo, para po mapantayan namin ni Chris Jong. Kasi mura din po yung TF namin, kaya din po kami kinuha. Kasi cost cutting po talaga ang ABS, kaya po hindi sila nakuha. Pero hindi, ano naman po kami, sobrang thankful kami dahil sa ABS kasi binigahuli kami ng break para makapag-host naman sa prime time. At mabigay din namin ni Kuya Jong yung best namin sa pag-hosting din po dito sa Your Face Sounds Familiar. Kaya gagawin namin ang lahat. Hindi man namin mapantayan yung galing at husay ni Billy at ni Luis, pero mabigay namin yung best namin. Yun po. Jong, may gusto ka ba? Yes, pressure kasi first time natin magsama tayong dalawa talaga ng Dalawa lang. diba? And syempre yung pinalitan namin, Billy, Luis, tapos kami yung ipinalit. Kumbaga parang sobrang thankful kami sa EBS, pinagkatiwalaan kami. Sabi nga ni Quiz Bang, hindi mo naman mapantayan, ang gusto lang namin is makapagbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga kapamilya. Alright. And next question for Rupa May. Handa ka na ba? Rupa May and other celebrities as well rin, no? Paano nyo napao-o na maging parte ng Your Face Sounds Familiar as a celebrity performers? And what should we sa audience na mag-expect sa mga performance na gagayain, na gagawin ninyo? Yes, so ako po, dumaan ako sa madaming pinagdaan ng problema, madrama. Kaya sabi ko, gusto ko nang may gawin na maganda, malibang. Parang malibang ako kasi kailangan ko yun dahil para sa
naglulok sa akin kami mag-ina para mabitbit ko din yung kaligayahan sa kanya, sa anak ko. So sabi ko, tsaka so syempre ang pinakamagagawa ko lang, di ba nag-showtime din ako, magpatawa ng magpasaya habang ako rin sumasaya dahil masaya lahat. So yun lang po yung gusto ko. Tapos nung nangyari na offer sa akin to, kung gusto ko daw mag-audition, sabi ko, maganda to kasi matagal din ako hindi nag-full blast sa showbiz. Kumbaga kung may commercial, papasulpot-sulpot lang. Halos 10 taon po ganun ng karir ko dahil nagpamilya ako. So sabi ko ngayon, 8 na din siya, medyo independent na rin siya. Sabi ko, pwede ko nang mag full time din ako sa career ko. So first time ko lang ginawa yun. Sakto naman, sabi ko maganda to kasi training. Dahil syempre, hindi na ako sanay mag-high heels, mag-perform, kumanta sa ilaw. Alam mo, ang dami kong kailangan balikan. So sabi ko, sakto to, para makapagsimula ako ulit, meron akong voice coach, kumanta no? Nag-perform ako. Pero yun nga po, so sa Greenest naman ako, natanggap naman ako, kaya ginawa ko to. Yun po yung dahilan kung ba't ako para maging masaya ako. Pero totoo naman na nagkaroon po akong bagong pamilya dito po sa ABS-CBN. Kaya maraming salamat sa inyo. At saka parang first show din yata ako ito talaga na sa kanila na ganito. So first time ko rin mag-contest. Nang hirap pala. Kasi kala ko, iba yung kakanta ka lang eh. Iba yung may judge, iba yung may sayaw, iba yung may kalaban, iba yung magagaling. At saka alam ko kahit anong gawin ko yung boses ko, hindi naman magiging kapantay ng mga champion, di ba? Pero manda sila. Magbabalik ka. Pati ano, Chris? So yun po ang dahilan dahil gusto ko po magkaroon ng bagong pamilya at saka familiar at gusto ko rin po magpasaya ulit ng tao para sumaya din ako. Kaya I'm depressed but it's okay because there's freedom of the press. So mga press, fans, family, friends, yes. Any Mga celebrities, press, okay pa-depress. any celebrities din po sa answer ko pong sa question. Any celebrity? Kahit sino po. Ano gusto ko? Ano? Si Alexa. Ay, Alexa. Oh, sige. Host ka na rin. Yan na. Alexa din yung anak ko. Ako naman po, trivia lang siguro, matagal na po akong dapat nakasali sa Your Face Sounds Familiar. Actually not few pala, many years ago, supposedly magkakaroon ng edition na parang duo. And doon po ako nag-audition talaga, bagets na bagets pa po ako noon. But sadly, hindi natuloy. But it's okay kasi God's timing is perfect. And ngayon, in-offer po ulit sa akin na makasali sa Your Face. And I immediately, without any hesitation, I said yes po agad. Kasi for me, this can be a good avenue to show and maybe to prove myself then. And to prove myself worthy of the title, Gen Z Total Performer. So with this show, mas may papakita ko po yung ibang mga kaya kong gawin na baka hindi ko pa napapakita sa ibang mga shows or sa ibang mga naging projects ko po. That's why I really said yes. And para na rin po gumaling as an artist. Kasi sabi ko nga, whether manalo or matalo, hindi naman yun yung goal ko sa pagsali dito. Because I know na pag sumali ka dito, you're gonna come out a better performer. For sure. Lahat po kami, I'm sure we're gonna improve and gagaling talaga. So, yun din po yung habol ko talaga dito. Improvement and growth. For the growth. Amen. Go, go, Di go! naman, meron po yun, comment din po. Ako? Okay. Well, sa Your Face, it was offered to me as the open ka ba mag-audition sa Your Face. At sabi ko, bagay ba ako dun, beauty queen ako? Kasi parang, kung beauty queen, di ba, kailangan demure, kailangan proper. At dito sa Your Face, talagang lumabas lahat. Lumalabas talaga yung personality mo. And for me, I felt that my personality hasn't really come out yet. Especially as a beauty queen and as a performer, people don't see that yet. So, yung thought process ko parang, perfect opportunity ko talaga for me also to prove myself as a performer as well and as a singer as well. And ang saya talaga dito. The experience so far, to be around all of these amazing performers, si Kuya Bong, Kuya Jong, and just to be here in this environment, I felt like I've grown so much as a person. So, super happy ako na nandito ako at part ng cast nito. Ayun. Yeah, that's right.
Muli, congratulations sa inyo and sobrang excited na rin mga kapatid natin mapapanood sa TV5. Salamat po. Thank you so much, Mr. Carl June. Uy, patututuhanan ko yan, ano? Parang magkakasama kayo sa September dump ng isa't isa. Mga nagsi-upload kayo kahapon. Sobrang po-close yun na. Hindi ba? Kasama talaga yan ng ano, familiars, mga ka-familiars natin dyan. Ito naman, magtatanong kay Kuya Vong at kay Kuya Jong, si Chris O. Ramos mula sa One Music PH. Ang katanungan niya, how do you feel about taking on the challenge of doing primetime hosting? Well, medyo nakakakaba. Actually, nung first taping namin talaga kinakaba kami ni Guisbong. Medyo may mga, alam mo yung mga bulol-bulol kami ng konti. But syempre, as a host, syempre kailangan namin gawin yung trabaho namin. And kami naman dalawa, kapag binigyan kami talaga ng work ni Bong as sa experience namin sa Street Boys, talagang ginagalingan namin, binibigay namin yung 100% namin. And talagang gumagawa kami ng sariling style namin sa hosting. Kaya medyo, kahit paano, medyo may comparison din dun sa nauna kay Billy and kay Luis. Kasi dalawa kami. Yung English, sa kanila na lang. Magaling. Tama si Kuya Jong challenging talaga dahil nga, syempre galing nga sa magagaling mag-host. Talagang nananalo sila pagdating sa hosting, Billy and Luis. Syempre may dagdag ka pa rin. Syempre nanonood sa amin, nandun si Sir Gary, di ba? Si Ate Shawi. Kuya Ogie, okay lang. Kasi kaibigan na namin si Kuya Ogie, close na namin Dagdag yun Kasi kumbaga, ang nakakatuwa lang dun sa first taping namin, talagang chine-cheer din kami ng mga jury. Talagang inaano kami na go! Kumbaga, ang sarap na maramdaman na talagang supportive sila sa amin dalawa ni Kuya Jong. At syempre kami dalawa 33 years na kami magkasama. So alam na namin kung paano magsasaluhan. Kumbaga ito nga lang yung first time na dalawa kami. Kasi sa Showtime syempre marami kami. At dito rin na papatunayan yung brotherhood talaga na mga kung ano man ang mangyayari, saluhan talaga. So yun. Yun talaga yung tulong dito ng Street Boys. Tsaka yung ginawa sa aming training ni Direk Chito, napakaganda. Kasi laging pag may bagong sayaw, may training, talagang puro challenges na yung ginagawa namin. Kumbaga nasanay na rin kami. At tinitake nyo ang lahat ng challenges na magkasama. Yes. At Pasulong na. Tama, pasulong. Correct. Pero ito pa, may isa po siyang question. Noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? English na English yung tanong ni Sir Chris Ramos. Parang kay Billy, Crawford yung tanong. Thank you for that wonderful question. Yes, But thank you. for me, I think... Wow, in English mo din. Serious! Yay! Ano ba? Ako parang wala As in, wala akong pangarap sa showbiz before. Kasi isa lang akong tambay dati talaga. Uy, grabe Kuya Joe! Theater actor ka, hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi ba nag-UK ka pa? Yes, pero nung bata ako, wala talaga. As in, wala. Yung pagkasayaw, hindi ako marunong. Nung nagsimula ako sa Street Boy. Marunong ako tumambling, pero pinag-aralan ko na lang yung sayaw. Kaya medyo natuto ako. And then, acting, ano lang yan si Spencer dapat kukunin. Kaya lang, hindi siya pwede kasi may braces. So ako yung pinadala, nakapasa ako, and nagdire-diretso na. And then hosting, judge lang naman ako dati, and then naging host na talaga ako ng show. So, lahat na pagkaaralan. Hindi ako naniniwala sa pinanganak ako na may talent. Pinanganak ko may talent na hindi. Lahat po na pag-aaralan. Kung talagang kaya natin, kung talagang gusto natin gawin, kaya natin gawin. Si Kuya Vong. Ako, naalala ko lang ng elementary, sobrang idol ko si Michael Jackson. So, lagi ko dala yung cassette tape pa nun. Lagi kong dala yun, tapos nire-rewind ko yun sa pamagitan ng lapis, o kaya ballpen, ginaganon mo yun. Tapos parang ready to play yun. One time, nagkaroon ng foundation day sa school ko nung elementary, sumali ako. Wala kasi representative ang grade 4, so ako yung nagpumilit na sumali. Dala ko yung cassette tape, finally nagamit ko. Na kung ano yung suot ko, yun na yun. Nanalo akong third place as Michael Jackson. Oo. Tapos yun na yun. Parang in dream ko na maging dancer, gusto ko magtuloy-tuloy. So yun yung naging parang si Michael Jackson talaga. Kaya pag mayroon kaming sayo sa Street Boys, pag MJ ang tuktok, siya na mismo yung nasa unahan. Matik na MJ Felipe. Hi Sir MJ!
Grabe. At saka yung groove, kuya, dalang-dalawa hanggang ngayon. Iba yung groove ng Bong Navarro, yung Yes. galaw. Mr. Suave. Oo. Salamat. Siyang siya na yun. Diba? Thank you so much mga quiz. Pero eto naman may katanungan para sa Jamiel, kay Jarlo, kay Jason at kay Kuya Pepe. Mula pa rin kay Chris Ramos. Ang sabi niya, noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? Sino mga pinipeg niyo sa buhay? Si Marian. Ako, growing up po, Sarah G talaga. Of course. Siya yung napapanood ko, lalo na nung Little Big Star pa. Tapos siya yung host din doon. And then napanood ko rin yung mga, lalo na yung mga movies niya. Ituloy mo lang ningning, yung panghagis niya ng yung, basta yung iconic ending nung ano niya, yung To Love You More. So yun, siya yung naging parang icon na ni-look up ko talaga since I was a child. Ako naman po, si Sir Ogie talaga, tsaka si Sir Martin De Vera. Hindi naman sa pang-sisip-sip ni Sir Sabi points. Ano kayo maramdaman ni Sir Kai? Hindi naman po, pero kasi yun talaga yung naririnig ko talaga sa bahay namin na palaging tinutugtog, tas balad talaga. So nagustuhan ko na din at kinakanta ko yung mga songs nila. Kaya yun po. Napakahusay ng dalawang Yes, yan. opo. Diba? Idol natin yan hanggang ngayon. Si Jarlo, sino mga pinipeg mo, pina-fantasy mo? Ako naman po, mga boy bands dati. Mga Backstreet Boys and Street Boys. Idols. NSYNC, yun po talaga. Wala akong specific na isang tao lang. Pero ever since, gusto ko po maging part ng isang boy band na kumakanta, sumasayaw. So sobrang thankful po talaga ako sa opportunity na to. Kasi ever since, puro gitara and pagkanta lang. And now I can actually sing and be my idols. So yun, thank you po. Salamat. And be Jarlo Bases. Yes, of course, of Hindi course. ba? Sarili mong tao. Si Jason di naman. Ako, like na-mention ko kanina, no, si Stevie Wonder, tsaka si Freddie Mercury. And also, kasi ang genre ko talaga kasi is R&B. So, nakikinig ako sa mga music nila Usher, nila Neo. Yun yung mga ano ko talaga, yung parang doon ko pinapattern yung style ko sa pagkanta, yung style ko sa sa pag-perform, mga Boyz II Men, mga ganun. Yun yung mga idol ko talaga dati. Soulful talaga Soulful ang mga talaga. amats mo. Talaga. Si Kuya Pepe. Ako, iba po kasi yung pinagpapantasya ko nung bata pa ako. Iba yun Kuya Pepe. Fantasy ka. Share mo! Share ko? Hindi, ako naman kasi basketball lang pinagpapantasya ko noon. Maging Michael Jordan. 1998. Talagang pag tumitira ako sa basketball, sinisigaw ko, Michael Jordan. Yes. Pinagkagam sa akin, may mga poster ka, di ba? Nga Michael Jordan. Nasa CRT poster eh. Oh, may poster ako sa CR ni Michael Jordan. Yung ano siya nag-model sa Portanduay. Tanduay. Michael Jordan. Nagtagboy ba siya? Nagtagboy ba si Hindi ba yun? Hindi siya yun. Hindi ko na 1998. Ayun pala. Yun ang mga pinipeg ng ating mga celebrity performers. Maraming salamat po Sir Chris Ramos Jr. para sa iyong mga katanungan. Ito pa, para kay Dia Mate, ang question na ito mula kay Lance Joseph Martinez ng Metro Style. Having been crowned Reina Hispano-Americana 2025, how do you plan to channel that pageant success into your face? Sounds familiar, especially since it's a competition-based show. Serious? Thank you for that wonderful question. O pageant to Pageant na to well, as Reina's Pan-Americana, I guess yung one thing na i-channel ko dito sa show nito is confidence, di ba? Kasi sa isang beauty pageant, kailangan confident ka kahit may sakit ka, kahit wala ka sa mood. Confidence talaga yung dala mo sa stage. Yun talaga. So I guess, bringing it here to say your face kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, gano'n. Yung talaga, you have to fake it and you make it talaga. Confidence yung kailangan mo itala sa show nito. And I'm excited kasi pasabot talaga yung mga icons ko at yung mga icons sa mga kasama ko dito. So, it's gonna be fun. It's gonna be fun. At syempre, icon ka na rin ng mga bakla dahil beauty queen ka. At ang daming nag-aabang sa'yo. Congratulations, Tia. Thank you so much. Of course. Na ayaw magpula for today's video. Diba? Red for Reina and red for your face. Oh! Ito naman, meron pang tanong si Lance Joseph Martinez mula sa Metro Style. Para kay Alexa naman. Itong English din to, Alexa. Kayanin natin to.
You're widely... I'm wild? Widely. You're widely recognized as a Gen Z total performer since this show will challenge you to both sing and impersonate. What preparations have you been doing for Your Face Sounds Familiar? You know, I'm first of all, thank you. I really appreciate the people who think that I am a Gen Z total performer. Kasi nung pinalabas po yung trailer, I saw one comment that said na I don't deserve the title. And I didn't disagree. Kasi sabi ko, yes, I believe na hindi ko pa napapatunayan yung sarili ko na deserving ako matawag na total performer. Which is why I'm so excited for this show and I'm really giving it my everything. I'm really gonna give it my all. Kasi I really wanna prove that also, more than to other people, for myself, na kaya ko to and I deserve to be called a Gen Z total performer. Kasi ito naman yung pangarap ko talaga eh. I've always wanted to be a pop star, a singer, a dancer, everything in the arts. So yeah, so I've been training. We're so blessed that we have really good mentors here. Everyone in the show is so supportive of each and every one of us. Lahat ng request, lahat ng hingin namin. Talagang tinutulungan po nila kami. And ako naman po, on the side, syempre, kanya-kanya kaming homework. So, we all do our own research, non-stop. Non-stop yung pag-aaral. And sa mga bagay po na I know hindi ako masyadong magaling, like with dancing, doon ako nakatutok. Oh, grabe naman. 3 points! Confidence nga daw. Yun, that's something I feel like I lack also confidence. So, yun din yung tinatry kong pag-aralan. So, I've been taking lessons. Prior to joining this, sabi ko, I'm gonna start taking lessons for ASAP din. So yun, taking lessons, trying to improve in all aspects na talaga. So, yeah. Uy, papasinungalingan ko yung basher na yan ha, dahil napakahusay ng unang performance ni Alexa. Abangan nyo po yan. No, I took it as constructive. Na hindi naman ako yung hindi ko deserve. More on constructive na, sige, papakita ko sa'yo na deserve ko to. Yan, lagot ka kay Alexa Ilahan. Sabi nga ni Ate Peachy, humanda ka. Bago na to. Yes! At dahil itodo na natin, may isa pang katanungan para sa'yo. Si John Bueno mula sa humagcow.com. Sabi niya, you are not new to singing or acting. Are you very competitive? You know, na-realize ko sa sarili ko, I'm not really competitive with other people. Pero sa sarili ko, I'm my worst critic talaga. Like, all that matters to me is how I performed, how I was able to present myself. Lalo na in this show, kasi I really know na sobrang galing. We're with champions here. Lahat may kanya-kanyang naiaambag talaga on the table. So, yeah, yun yung... I lost my train of thought. Oh my God. Are you very competitive? Am I very competitive? Sa sarili ko lang. More on myself talaga. Pero would you say na yung background mo bilang child star, nahihinder ba niya yung pag-enjoy mo dito sa show? Or mas na-enjoy mo talaga to? This is the greatest show I've ever been part of. Every night, usually kasi lagi I'm easily overwhelmed. So, nakikita ng mom ko na konting bagay nasa-stress ako. Pero dito, nagtataka na siya, lagi akong happy! Lagi akong pag-uwi, ang saya-saya. So, feeling niya, niloloko-loko ko lang. Yun isa pa, ang generous ng mga kasama ko. Pero yun, akala ng mom ko, niloloko ko lang to, na hindi ko ginagalingan. Kasi, enjoy na enjoy talaga ako. Sabi ko, aside from I feel like I am improving myself, it's so fun. I feel like I get to be different people every episode. I get to channel a different voices, talents I'm learning. It's the total experience. Kaya sabi ko, I'm so happy talaga na I'm part of this show. At yun talaga yung puso din naman ng Your Face Sounds Familiar. Yes. So just have fun, GV lang talaga. Being with these people, para akong libreng entrance sa comedy bar every episode. I love it so much. At speaking of comedy bar, kay Ate Peachy, ang susunod na katanungan mula kay John Bueno ng humagcow.com. Etong English ulit tayo, Ate Peachy ha. Miss Ruffale, what is your best asset that you will be bringing to the show? At what are you willing to do to win this? And will you be using your own voice
and not lip sync. Asset Go, ka go, muna, go. mas may One by one. My first Oh, yung una asset muna. is my jewelry. Patingin! Asset and my necklace. Ganda. Na para bang si Rose sa Titanic, si Ate Peachy to doon. Hindi Ganda. naman chest. Just the necklace. Nakita niyo ba yung dog ko? Ano pa? Ano the best Alin ba? asset? Ano pa? Photo dump? Oo. Yung picture natin ng Ate Peachy with your best asset. Oo, nalula si Alexa doon sa picture eh. Nasyak ako. Naubos na rin naman yung damit. Ano tayo na? Oh, yung next question mo, Ate But Peachy. anyways, Ano daw ang I'm willing happy kang and gawin para manalo ka? ako siguro enjoy ko na lang. Hindi ko na pinapangarap manalo ngayon sa championship na lang. Bibigay ka ng Championship. championship. Yeah. Basketball. Pero nakita ko parang inaabutan mo si Akira para ibigay yung point sa'yo. Oo, Yung judges, inaabokan kahit niya. kailan wala akong pinakiusapan dito. Si Kuya Ogie, nakita ko may Hindi ako naabot ka. nagpapaksak. Walang bagsak-bagsak. O eto, meron pa siya isang question atin. Magli-lip sync ka daw ba? O ano, live sing? Hindi, bawal eh. Hindi, bawal daw. Antay ang laban. Live lahat. Live and alive. Correct. At saka ang tagal talaga nilang pinaggugugulan talaga yung preparation para sa Kaya maganda, susunod na. maraming natututunan. Tsaka masaya kami. Kami lang Kasi kayo lang. Hindi kami kasama natin. Hindi, masaya kami. Sorry. Oh, thank Kaya you so parang much. hindi kami nagtatrabaho. Mm. Parang bandingan, gano'n. Correct. Oh. Thank you so much, Ate Peachy. Make up, ganyan. O eto naman, para kay Kuya Vong at kay Kuya Jong mula kay Chad ng Manila Feed. Ang sabi niya, can you share some funny moments behind the scenes sa shoot and give us a teaser na mga dapat abangan ng viewers regarding the transformations? Ay, may mga Hi, pwede kang Chad. chika. Thank you sa sagot. Wow, nagot mo. Thank you, Chad. Hindi, una sa lahat. Madami. Nako. Kung nakita nyo kanina, meron na kaming transformation ni Jong. At hindi lang natapos doon, meron pa rin kaming transformation ni Kuya Jong na pwede namin maiambag dito sa Your Face Sounds Familiar. Tapos, siguro idagdag na rin natin yung kulitan. Kumbaga, ang nahirapan nga daw yung editor nung Your Face Sounds Familiar kasi sobrang haba. Parang ayaw niya i-cut yung mga masasayang nangyayari behind the scenes, Yes. tsaka mismo during the takes. So parang, kumbaga dapat yon kung merong ipapart 2 mo pa yun, gagawin. Kasi sobra, kaya nga, totoo ang management. Actually, talagang pinagmamalaki ng management. Itong Your Face Sounds Familiar, sa pagbabalik niya, nakaabang-abang talaga dahil sobrang talented nitong 8 na to. Yes. Hindi, kasama ka doon sa 8. Wala lang si Akira, pero kasi ilan kayo ngayon? 7. Kasi as one nga pala. O sige, 9 natin. Hindi, kayong lahat. Kumbaga, mapaproud ka eh. Kumbaga, titingnan natin, yung iba kasi feeling ko sasabihin, ba't siya nandun? Ba't siya nandito? Meron po silang galing, kaya ba't po sila nandiyan 8 o 9 sila? Kasi napaka-talented po nila lahat. At kami ni Kuya Jong, ito rin po yung silbi namin. Kaya po nandito kami sa Your Face Sounds Familiar. Tsaka gusto lang natin sabihin sa mga ka-familiars na pag napanood nyo itong Your Face Sounds Familiar, bukod sa mamamangha kayo sa talent nitong mga celebrity performers, walang humpay din sa kalatawanan. Totoo yan. Walang humpay din sa kalatawanan. So, sayang dahil napakahaba nung tinape namin pero kailangan putulan para sumakto sa oras pero busog na busog sa kalatawanan. Ultimo pati mga jury talagang nagpa-participate. Yun, oo. At saka abangan nyo, kasi syempre ang Your Face Sounds Familiar, hindi pwedeng basta papasok ka na lang. Merong rite of passage na ginawa itong si Kuya Vong at si Kuya Jong. At abangan nyo ang kauna-unahan nilang transformation aside from dun sa Lady Gaga at Bruno Mars na ginawa ninyo. Meron pa kaming gagawin so abangan niyo po yan. Abangan nyo, ginaya ko po si Jong. Nagbaliktad kayo. Baliktad kami. Nung nakaraan, ginaya na kita. Thank you so much po kay Sir Chad. Pero meron pa siyang katanungan para sa lahat naman ng ating mga celebrity performers. Ang chika niya, among all of the transformations you've done so far, can you give us a glimpse ng experience o ano yung dapat abangan? Si Jarlo. Siyempre yung kasiyahan namin sa episodes, yun definitely kailangan po abangan. Pero sa transformation, individual ba dapat? Kasi yung sa akin. Mga personal experiences, mga may kinatakutan ka ba sa iyong ginawa?
Siguro yung pinaka-kaabang-abang po is pag nalagyan na kami nung prosthetic kasi talaga nag-transform kami. And bilang ako po yung pinaka-veterano sa aming lahat. Joke lang po. Dahil sobrang bago po ako, talagang lahat po nung experience ko from start to end ng taping, talagang siya sa akin, napaka-exciting. Yan. Pero yung prosthetic talaga yung pinaka, I think, kailangan nyo abangan. Saka naaalala ko yung itsura ni Jarlo habang nilalagyan siya nung kanyang bald cap. Nasasaktan ka. Yes. So, Diba? may hila dito. Tiis para sa kompetisyon. Yes, Oo. of course. Si Jason. Ako agree, yung talaga, yung transformation talaga, kailangan abangan ng mga tao kasi yung mga ibinigay sa amin ng mga icons, halo-halo talaga. May mga iba na medyo similar dun sa namin, style namin sa pagkata, pero may mga iba na talagang opposite. Kasi ibang-iba talaga na-challenge talaga kami as mga performers na paano ba namin gagawin tong icon na to? Kasi talagang ibang-iba sa style namin eh. Tapos marami kami iisipin pag nag-perform kami, yung boses kailangan magaya namin, yung mga movements, kung paano kami gagalaw, kung paano kami paano kami kakanta, paano yung mga nuances namin. Hindi lang kasi siya basta gaya lang ng boses eh. Talagang namin i-imbibe talaga namin. Emulate talaga yung icon. So yun ang kailangan talaga nilang abangan. Very, very exciting. Kahit kami mismo, na-excite kami kung paano matatransform yung mga kasama namin. Sino ka next week? Tapos pag nakita namin to talagang ibang-iba, talagang nagugulat kami pag nakita namin yung final transformation. At speaking of gulat, trending tayo, number 9! Sa Yay! Twitter sa dating ex. Thank you so much! Hashtagan nyo na ha. Hashtag YFSF MediaCon. Ayan. Si Kuya Pepe, ano yung mga pwede mong itis na medyo nahirapan ka or experience mo na nakahappy ka? Hindi naman masyadong nahirapan, pero for example, yung sa prosthetics, magaling kasi yung mga nilalagay na peking buhok, kunwari, pagbigote, balbas. Nilalagyan kami ng mga peking bigote, balbas. As in, first strand talaga. First strand nilalagay sa amin. Tapos minsan nakakatulog ka na dahil nakaka-relax eh. Tapos magigising ka kasi parang may naramdaman kang dumangkong sa'yo, akala mo langaw. Tapos pag gano'n ako, tapos buhok pala, tapos nakakain ko yung bigote, balbas. Parang Oo, ulitin kasi nakain ko eh. Oo. Tapos para siyang actually totoong buhok siya. So hindi naman masyadong hassle. Galing saan? Ha? Ay, saan galing yung buhok? Di ba yung mga maliliit na buhok na makakapal, alam mo na kung saan galing yun. Hindi sa taas, definitely. Malinis. Sa taas. Malinis, sinapo naman yun. Oo, Sinapo naman yun. malinis. Yun lang yung mga ganung bagay. Pero ang ganda katulad na sinasabi ni Jason, ang laking tulong na ang gagaling ng prosthetics and makeup team namin. Kasi pagkatapos ng transformation, yung makeup and prosthetics nakapatong na sa amin. Feeling talaga namin kami yung artist na ginagaya namin eh. Oh. Todo na. Yes. Ito naman, ang ating Janiel, ang ating kaisa-isang duo sa competition. Anong pwede yung itis para sa mga Janiels dyan? May gusto na lang akong i-share po yung isang sinabi ni sa Coach Noy na ang galing lang kasi pag once nasa stage ka na, pag once made up ka na, like ginaya mo na talaga all the damit, prosthetics, makeup, buhok. Parang magic na yung mangyayari na magagaya, parang sasanib na talaga yung icon sa'yo. Tama. Ayun po. So hindi mo din masabi na, oo nga, parang ang galing. Magic. Galing lalo na yung buhok natin, no? Ay, speaking of buhok, abangan niyo yung kay JM sa first niyang gagayahin. First episode. Favorite ko yun. Feeling ko Saksi din ako dyan. first din na lang lahat. Favorite niyo. May question lang ako. Yes, JM, sinabi mo pag nagka-prosthetics ka na, para nag-i-invite pumapasok sa pagkatao mo. Yes. Ganun ba yung lahat? Tama ba? Yes. Si Rupa May, iba yung dating eh. Natutuwa ako kasi nung pumasok kay Rupa May yung character, pagpasok namin ko si Jong, nalagpasan namin siya, hindi namin siya nakilala. Sa sobrang, sino ba yung ginagaya niya na character? Si Rupa May pala yun, nadaanan namin talaga eh. Nadapa ako. Yung nagsimula ka naman, dami ko napagdaanan sa first episode. Parang sabi ko, ano ba tayo sa challenge yata yung sinasok ko? Si Rupa May lang ang performer na Na walang tinamaan. tumanggi sa prosthetic. Sabi niya, hindi mo kailangan yan. Hindi
Hindi ko kailangan niya kamukha ko na. Ayun na, hindi na. Tapos, siya rin yung unang performer, nagreklamo agad pagka nagsabi, nadapa ako. Pero professional, tinuloy yung performance. Riot talaga yung banter. Oo, nandun ka, diba? Andun ako, piping saksi ako, Ate Peachy. Tinuturuan ka pa ni Akira kung paano gawin yung sayaw ng icon mo. Oo, Si tulungan. Akira pala, si sa October 4. Oo manonood ka ng concert. Diyan yung anak ko, hello Athena. Hi, Athena! Nakita ko siya kanina, ayun. Si Mariel, baka may pwede kang itis para sa ating mga ka-familiars dyan. Ang pinapagin ni JM, yun nga po yung parang sumasabi. Tapos, kasi po, di ba kami lang ni JM yung kaisa-isang duo for this season. So, isa sa mga inaabangan ko, yung transformation niya. Kasi, kasi lagi kami pong di ba, pag nagpe-perform, laging straight singing, laging maayos, presentable. Pero kasi, the first episode po, pagpasok niya sa dressing room ko, grabe yung tawa ko. Ang haba ng tawa ko, ang lakas-lakas. Tapos sabi niya, ay wow! sabi niya, sige, ubusin mo na lahat ng tawa mo para mamaya wala na tayong tawa sa stage. Kasi, kailangan na po namin mag-ibang anyo talaga. So, tawa-tawa ka kay Jay. Opo. Yung misis ko ganyan din, tawa-tawa rin. Nice Oo. Pero may tanong lang ako isa kay Mariel. Bakit blooming ka ngayon? Ay, sus. Kasi po, lalabas na po sa October 4 ang Your Face Sounds Familiar. Kung may transformation na gusto ka kay JM, ano yun, Maria? Parang favorite ko yung una talaga. Abangan talaga nila. Abangan ninyo pati yung performance, yung banters, lahat ng chika nung first episode, abangan nyo talaga yung Jamie. Nagulat din ako bilang mga kapatid ninyo. Grabe kayo. Eto naman, next question tayo para kay Dia Mate. Mula kay Jeff Olila Garcia mula sa Jeff Oligar TV. Ang sabi niya, since you love singing and music is always in your blood, apart from being a beauty title holder, sino-sino artists ang nag-inspire sa'yo at naging parte ng influence mo sa music? I love this question. Kasi, as a beauty queen, as a Miss Americana, not a lot of people know that I started in music. Talaga yun yung first love ko, music. I produce my own songs, I write my own songs, lahat talaga. So, nung nanalo ako, minsan, nagtataka mga tao, sabi nila, hey, musician ka pala, singer ka pala. Oo. So, happy ako na parang, nandito ako sa show nito, na parang, singer talaga ako. Tapos, sa mga inspirations ko ngayon, I'm really focused on pop music. So, talaga yung mga pop girly. So, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Sarah Geronimo, of course, diba? And, Britney Spears, yun talaga yung mga influences ko ngayon. And I'm so happy to say that I also have a song with Asia Songbird, Ate Regine Velasquez Alcacid, Ina. Diba? So, ayan, I'm just so happy to be able to bring that here sa show nito, yung experience ko sa music. Ayan. Congratulations, Thank you so much Dia. po. So marami kami madediscover sa'yo dito sa show na ito. Oo, maiba talaga yung personality ko dito. Parang natatransform yung mukha ko, yung pagkatao ko. Ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko ginawa before. So hindi ka demure. Walang beauty queen dito. Hay, yung first episode, teaser, hindi ako demure. Parang nagulat ako sa sarili ko na kaya kong gawin ng ganong dance move. Grabe ka. Abangan din nila yung Dia Mate talaga. Congratulations. Thank you so much, Dia. Ito may tanong pa para sa Jamiel, si Jeff Oligar TV. Ang sabi niya, medyo mahaba-haba. You two prove everyone how you play music together and when your talents blend together. It's always music in our ears. Ika nga, masarap sa tenga. Kinikilig pa kami sa lakas ng dating ninyo while performing. So, kumusta ang Jamiel off-cam and off-mic? At sobrang ganda ng chemistry ninyo at impact sa amin mga fans ninyo. Gaano katatag ang inyong samahan? Sobrang tatag. Siguro po, lagi din po namin sinasabi na siguro malaking tulong yung parehas kaming Bisaya, parehas kaming may background sa pagko-choir, parehas kaming malakas kumain, parehas, hindi naman? Dahil parehas.
madami pong mga similarities and kung ano po kami sa camera, yun po talaga kami sa ano din off cam. So, ano yun? Wala kami. Sweet din daw ba kayo off-cam, sabi ni Kuya Po? Opo! Wow! Siyempre po. May gusto kang sabihin. Pero, ayun po, wala po Kiss mga daw. pinagbago. Wala. Ano natin? May asabi. Kiss daw, sabi ko Ayun tayo. Para sa mga bata. Ayun po. Smack lang naman eh. Kiss sa, kiss sa tenga. Sa tenga lang. Sa tenga. Sa kamay na lang. Oo, with respect. Eto na lang. May question ako para sa inyo. Kasi, syempre, kayong dalawa, duo kayo dito sa Your Face Sounds Familiar. Dali niyo nga kami dun sa moment nung tinanong kayo, gusto niyo bang sumali? Paano kayo nag-usap at nag-agree na, sige, let's do this? Nung sinabi po sa amin na may auditions for YF, na-excited kami, super. Ako, sa akin po, kasi nag-audition din ako for, I'm not sure lang kung anong season, pero nag-audition ako sometime in 2019. And then, hindi po kasi siya natuloy. O baka magkabatch na yun. Tapos, tapos akala namin, duo-duo din yung kasi yung setup, kasi dalawa kami. Tapos nung sinabi na, uy, as one kayo, parang mas na-excite ako, like kami, kasi parang magiging iba siya. Ibang experience na hindi na siya as Mariel, as JM, parang as as Jamiel. And then, na-excite kami. Wala pang confirmation kung natuloy ba or natanggap ba kami sa audition, pero meron na kami mga iniisip ng mga kanta. Paano kaya kung ibigay sa atin tong kantang to or iboto sa atin kung pwede bang lalaki or lalaki and lalaki, tapos babae and babae. Tapos ang fun lang nung buong process na nag-planning kami nung mag-audition pa lang hanggang sa nag-audition kami, hanggang sa natanggap kami. And then now na naging officially part of the show na. So ako really grateful na hindi man natuloy yung unang season or yung unang season na sinalihan ko. Now ay kasama si JM. So it's good. It's a really fun and fulfilling thing. Ayun naman pala, magkasandigan sa lahat ng mga bagay ang Gmail. Thank you so much kay Jeff Oligar TV. Ako may sasabihin lang ako, Asia. Kasi ngayon ko lang nakilala si Jamiel Pasensya na kayo kung lagi namin kayo niloloko Kasi kinikilig lang talaga kami. Lalo na nung first time ko nga silang makilala sa Your Face Sounds Familiar. Sabi ko, tinanong ko si JM, saan ba kayo? Sa Tawag na Tangalan, sinerge ko yung mga una nilang videos. Tapos hanggang sa napanood ko na yung Do It sila. Nung napanood ko yung From This Moment On na Do It nila nag-trending to sa Showtime. Tawag na Tangalan. Kita ko kahit yung mga host, ang ganda ng mga shots ng kahit yung mga host, sila Vice, sila Kuis. Kinikilig talaga sila. Tapos kahit ako din may isang part doon, simpleng-simple lang ginawa nila, yung magkahawak sila, mag-change blocking sila, isa pupunta sa kaliwa, isa sa kanan. Pero maghahawak pa ng kamay, habang magkatalikod. May choreography. Gawin na natin. Kumari tayo. Jason. May reenactment. Papunta ka doon, papunta ko dito. Ayan. Ganyan lang. Tapos may linger. Bago bibitaw. Linger! Diba? Kilig na kilig ako noon. Sabi Iba ang nga, Jamie. pinagluloko niyo yung feelings namin. Hindi, alam mo, magkatuluyan man sila o hindi, sila man o hindi, believe ako sa kanila kasi they are authentic and legitimate performers. Ang galing nilang gumamit ng emosyon nila. Pwede nga ito mag-love team sa pelikula eh. Diba? Maraming manonood. Tapos sila na rin kumanta ng theme song. Sila na rin mag-direct kung gusto nila. Sila na lahat. Kayang-kaya nila yan. Iba ang Jamie, iba ang Alam ko champions. na ako na lang magde-direct. Okay, ikaw na lang. Ano kaya Ako kalala? mag-direct sa kanila no? Ayun. Thank you so much, Jamie, at sa ating celebrity performers. Meron pa tayong last 2 questions at manggagaling yan kay Miss Franz sa Horda. Ay, si Franz pala to. Hello. Franz.
question siya para kay Kuya Jong Hilario. Talagang kasi natanong na kay Chris Jong. Kasi yung tanong supposedly was, ano sana yung, nabitin kasi kami sa your face mo noon. So, di ba, na-stop yun. So, question namin sana is, kung aabot ka sa grand finals, what would have been yung sana yung na-imagine mo na magiging performance mo? Sino yung gagayahin mo? Oh, wow. Sino ba? Tinanong ko na rin. Oo nga, nabitin ako kasi para kay Sarina, kaya Yes, nag-tweet ako. But, siguro ang nakikita ko ron talagang either Queen, si Freddie Mercury, or Michael Jackson ako. Kasi syempre, dancing eh. So, yun talaga yung nakita ko. But, well, hindi ko nga natapos. Kaya sobrang na-touch ako at medyo ang sarap sa pakiramdam kasi bumalik ulit ang Your Face Sounds Familiar. Bumalik ulit sa akin lahat ng mga performance na ginawa ko. And talagang sabi ko na totoo yung sinasabi nila. Para ka nasa teatro, para ka nagda-drag. Yun ang pakiramdam eh. Nakapag pumasok na, nakapag-makeup ka na, nandun na, gagawin mo na yung kung sino yung character na gagawin mo. Yun na yun. Yun na yung pakiramdam talaga. Yeah, happy kami na ikaw yung host kasi nabitin talaga kami ng last time. 3 or 4 ka lang po na, no? Yes. Mga, 4 performance. And for Alexa and Kuya Pepe, ayun, ang question ko is, hindi kita tatanungin about KD at Charlotte. Hindi. Alexa and Kuya Pepe, question ko is kasi, nabanggit na kasi ni Chris Jong yung about theater. So, ano yung, kasi kayong dalawa, alam namin nakapag-theater kayo, walang si Kuya Pepe sa Back of Ages. So, and iba pa. So, ano yung discipline sa theater na bit-bit nyo dito na ginagawa niyo yung Your Face Sounds Familiar? Ano yung about theater na nabit-bit nyo here sa Your Face? Or nagagamit ninyo? Unang pumasok sa isip ko, Franz, yung paggamit ng stage, pag-maximize yung stage. Na every corner of the stage to interact also with the audience. Kasi for example, sa akin nakakatulong yun pag, syempre may nerves, di ba? Para mabilis kang kumalma, connect ka na kaagad sa tao. Paghugutan mo ng good energy yung nanonood. Kasi ibabalik naman nila yung kaagad eh. Pagka nag-connect ka lang sa kanila, mawawala kaagad yung kaba. Although I must say na bukod sa amin ni Alexa, lahat ng kasama namin contestants trained din somehow sa stage eh. Lalo na itong nasa kanan ko. Yes. Lalo na itong ating duet, Ang mga champions. King and Queen. Oo, kasi the way, pag napanood nyo sila Jason. Dapat sila na lang maglaban. Oo nga eh. Oo nga, tsaka Napanood yun sila. grabe yung command ng Gagaling. space. Kahit konti lang yung gawin, alam mo batak na batak sa stage. Yun. Ikaw, Alexa. Ako naman po siguro yung tulong sa akin ng teatro is dahil live singing po kami dito walang lip sync. Ang pinakatulong na po sa amin siguro is backing vocals na konti lang. So, and bawal din pong mag-take 2 or umulit. So, if ever I make a mistake, para sa teatro, tuloy lang. Stay in character, find a way to pick yourself up. Yun po siguro yung training na talagang nakatulong sa akin for this show. Thank you. And last na lang for Jarlo. Jarlo, hello. Hello, how are you? Since kilala ko siya ng college days. So Yes. the question is, ikaw relatively kasi yung hindi pang beginner among this sa set na to. So my question is, after the show, how do you want people and the audience na maalala ka na sino si Jarlo? Yun. Congratulations po and Thank you po, thank you. Siguro po, gusto ko maalala nila ako na somebody who can also perform, kung hindi man kasing galing nila is makakasabay sa mga champions and mga veterans talaga sa stage. Lumalaban, yes. And somebody who, yes, Jarlo lumalaban, yes, Kuya Pepe. And siguro po, Jarlo may laban. pwede ng commercial. So yun po, Jarlo lumalaban at Jarlo na willing gawin lahat para mag-grow at maging katulad ng aking mga kasama. Yun. Thank you so much, Miss France Ahon. Ito ang ating last question naman para kay Ate Peachy, para sa ito, Miss Rufo May Quinto, mula sa Manila Bulletin, si Robert Requentina. Ang sabi niya, kinumusta ka lang talaga niya. Ang sabi niya, welcome back, Rufo May. How are you now? Will you be based in Manila now and focus in your showbiz career? Thank you. Nag-thank you siya. Oo, thank you din.
Oo naman, focus naman ako kahit mukhang lutang lagi. Akala nyo lang di ako nakafocus, pero alam ko lahat. Ng mga plano ninyo. Charot. I thank you for asking kung kamusta ako. Okay naman ako. Ito, nakikisama na lang sa kanila para masaya kasi alam mo, para rin akong baguhan ngayon eh. Di ba tayo matagal na pahinga. Tapos ibang henerasyon na sila. Ibang henerasyon na eh. So sabi ko, kami lang naman magkakahenerasyon. Di ba? So parang, ang sarap ng bago lahat. Yung gano'n, yung mga kasama ko, pati mga writers namin, mga bagets na lahat. So, buti naman nakaabot pa ako na makasama sila. Kaya, masaya kami. Yun ang feeling ko na hindi naman perfect, pero pag magkakasama kami, nalilibang ako. Kaya nagiging masaya. Yun. Kaya naman focus ang ating celebrity performers. Sa pagpapasaya, hindi ba? Go sa pagpapasaya at sa pagkanta. Tsaka alam nyo kasi, first time ko po greatest fear ko kasi ang singing eh. Kaya di ba, niloko-loko ko na. Kasi nahiya ako. Nahiya ako no. Mga to. Galing mo ba? Ocean Beat. Pero kasi nga, nahiya ako. Parang yun ang ginagawa kong way para hindi ako masyadong kamahal. Maggulo-gulo-gulo ganyan. Pero, so ngayon, sabi ko, harapin ko din yun. Gusto ko na maging singer. Kaya, kung kakamusin mo ako, gusto ko maging singer. Performer. Total performer. Wow. Yes. Parang walang naniwala. Ang klaseng mga kabatch kayo. Hindi, kasi Ano ba yung total mo, yung gasolina? Hindi kasi ako, sa tagal namin magkakilala, ngayon ko lang nalaman, nahihiya ka pala. Coping mechanism niya yun, kuya ko. Oo, ngayon ko nga lang nalaman. Totoo. Kaya lang inaral ko lahat. Lalo na nung nasa Amerika ako, pati mga stand-up, pati yun lahat inaral ko. So, sana ma-apply ko sa show na ito. Abangan niyo po. Magkatatawa ka, Ate Michi. Ako pag inaral ko po siya, pero sana mas maganda pa yung ginawa ko. Na mapanood nyo. Kayo nang bahala, kayo na lang mag-judge. Ayun. Papanoorin natin yan sa October 4 and 5. Yes. Ang Your Face Sounds Familiar na ko. Congratulations. At saka And isa pa, alam mo Yes, Ate kaya Michi. ng first episode, ayan. Iba na tapos. Na yung first episode kasi, nagkatawanan at tawanan over. Mahihain yan. Hindi, nahiya. Hindi, Di ba kumakanta yan, no? Hoy, hindi na ba, naiyak pa lahat ng tao. Yes, yes, Alam mo yes. bakit pala? Kasi Bakit? pala yung last episode ng show, ay yung season ng Your Face, ano yun? Parang sa Zoom lang yata na parang hindi mo Pandemic. Pandemic. Oo, yun. Pandemic. So ngayon, nagsama-sama na live na. Kaya parang mas masaya. Iba na Kasi ang ano. close personal, hindi malalayo sa isa't isa, tas, di ba? So, kaya napakasaya po ng show na ito. So, aabangan ko po ang mga panonood ninyo. Yun. Yes. Ito ang rebirth ng Your Face Sounds Familiar. Yeah. Pakaabangan nyo yan. Tapos na tayo sa mga Zoom, sa mga TV lang ang mga dyan. Live na live. Face Eto na shield. lang. Face shield, wala na. Eto na to. Congratulations. And thank you so much po sa ating friends from the press, sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong pagpunta for today. At